Isiniwalat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang umano'y mga anomalya sa flood control project sa bansa. Sa paunang findings ng investigasyon, natukoy ang 10 probinsya na may pinakamaraming flood control project. Pero ang pinagtataka ng Pangulo, hindi kasama dyan ang mga probinsyang flood prone o yung pinakabinabaha. Si Patrick De Jesus sa detalye. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakasilip sa mga red flag sa flood control project sa bansa. Sa halos 10,000 flood control project ng bansa simula noong 2022 na nagkakahalaga ng 545 billion pesos, 60% walang specification. Ibig sabihin, hindi matukoy kung itinayo, kinumpuni o isinailalim sa rehabilitasyon. Nabisto rin ng Presidente ang mga proyekto na magkakaiba ang lokasyon pero pareho ang disenyo, halaga at laki. Bagay na pinagdududahan ng Pangulo. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Natukoy sa report ang 10 probinsya na may pinakamaraming flood control project. Pero ipinagtataka ng Pangulo bakit hindi tugma. Wala kasi rito ang 5 lugar na top flood-prone provinces. Kabilang ang Nueva Ecija, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro at Metro Manila. Whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. Nabahala rin ang Pangulo dahil napunta lang sa ilang contractors ang proyekto. 20% ng kabuang 545 billion pesos sa pondo ay napunta lang sa 15 kontraktor. Katumbas yan ng halos 100 bilyong pisong halaga. 5 rito may proyekto sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. My experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi pwede namin, may madali, sabihin, bilisan nyo na, bakit wala pa, pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Patuloy ang investigasyon sa mga nasilip ng Pangulo, katuwang ang Department of Economy, Planning and Development. Umapela siya sa taong bayan na tulungan ang gobyerno, lalo na ngayon na pwede nang magsumbong sa isang website kung saan makikita ang listahan ng lahat ng flood control projects sa bansa. Ito ang sumbongsapangulo.ph. Siya raw mismo ang tutugon sa reklamo at sumbong. Ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Nagbabala na ang Pangulo na wala siyang sasantuhing opisyal na sangkot sa korupsyon. We have to clean our ranks. This is, it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin natin. Bukas naman ang pamahalaan sa pagtulong ng negosyanteng si Ramon Ang at pribadong sektor para maibsan ang baha sa Metro Manila. Mula sa ulat ni Clazel Pardilla, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.